Isang magandang araw po mga kababayan. Alam niyo po, sometime pag ang isang leader ng ating bansa, ang una kong pinakikinggan sa kanya, yung kanyang talumpati, yung kanyang pagsasalita, kung paano siya maghatid ng kanyang mga speech, ika nga, na may kabuluhan at may aral. Pero dito sa pagkakataon na ito, dito ko nakita at napatunayan na ang ating Vice President ay nakapag-aral, graduate ng college, may degree siya bilang abogada. Sa madaling salita, matalino. Pero, ang tanong ko dito, graduate nga ba talaga siya ng kanyang pagiging abogada? Kasi kung ihahambing ko po ang kanyang graduate at kanyang diploma at narating na edukasyon, parang malayo sa katotohanan. Bakit ko po nasabi na malayo sa katotohanan? Simple po ang kanyang sasabihin, pero bakit parang copy-paste? At bakit kailangan niya pang basahin doon sa mga bata? At kahit na sino, kayang sabihin yun. Pero nakakatawa rito, Vice President ka, sinabi mo sa elementary, sinabi mo sa high school, nung ikay nagtalumpati, pero kapansin-pansin at wala sa hulog ang mga pinagkasabi mo. Naturingan ka pa naman, Vice President. Sa mundo ng politika at serbisyo publiko, ang bawat salita ng isang leader ay dapat sumasailalim sa kanyang malasakit at dedikasyon sa taong bayan. Ngunit sa nagdaang seremonya ng pagtatapos Kanahanga National High School sa Leyte at Aurora Quezon Elementary High School sa Quezon City, tila naging mechanical at walang kaluluwa ang paghaharap ni Vice President Sara Duterte sa mga mag-aaral. Kapansin-pansin, ang kanyang mga talumpati ay tila copy-paste lamang, isang template na pinalitan lang ng pangalan at paaralan, muling binigkas ng walang pagbabago. Ang gawaing ito ay hindi lamang nakakadismaya. Ito ay isang malinaw na refleksyon ng katamaran, nakapagtataka kung nasaan ang kanyang mga researcher, scriptwriter at staff. Hindi ba nila kayang gumawa ng mensaheng sadyang nilikha para sa mga senior high school na papasok sa kolehiyo o para sa mga batang elementarya na puno ng pangarap? Ang bawat lugar at bawat edad ay may kanya-kanyang konteksto at hamon. Ngunit sa pag-uulit-ulit ng isang talumpati, pinapakita ni VP Sara na wala siyang tunay na interes na kumonekta sa kanyang mga tagapakinig. Kung sa simpleng pagsusulat ng talumpati ay tamad ang kanyang mga opisina, hindi ba ito ay anino rin ng kanyang pagganap bilang pangalawang pangulo? Sa halip na makabuluhan polisiya, tila mas nakatuon ang panahon sa pamumulitika at pagpuna sa administrasyon. Higit pang kapuna-puna ang kanyang pahayag na ang mag-aaral ay ang mga susunod na Vice Presidente. Bagamat magandang hangarin ang mangarap, ang implikasyon na maging katulad niya ay hindi dapat maging mitiin ng kabataan. Ang tunay na leader ay hindi entitled na nangangailangan ng daan-daang security personnel o humihingi ng bilyon halaga ng confidential fund nang walang malinaw na pananagutan. Ang edukasyon ay dapat humuhubog ng mga mamamayang magagalang at mga ngaral at may integridad, hindi ng mga individual na may mga pagaspang na ugali o kawalan ng modo sa pakikipag-usap. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang mga magiging vice presidents ng Pilipinas sa hinaharap at ang biyahe ninyo ay nagsisimula
ngayon. This is a day to celebrate achievements and to honor the journey of our beloved students, our future leaders. Kayo ang magiging mga vice presidents sa hinaharap at ang biyahe ninyo papunta sa tanggapan ng pangalawang Pangulo ay nagsisimula ngayong araw na ito. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family, and the commitment of the Kananga National High School. This graduation is a milestone that reflects not only academic success, but the collective effort of every person in this ceremony. To our dear parents and guardians, dili sayon ang inyuhang kinabuhi. Puno kini og kakapoy, kulang sa tulog, kalisod, ug daghang luha. Your journeys are shaped by hard work, strengthened by the love of your family and the commitment of Aurora A. Quezon Elementary School. This graduation is a milestone that reflects not only your academic success, but the collective effort of every person in this ceremony. To our dear parents and guardians, hindi naging madali ang buhay ninyo. Puno ito ng pagod, puyat, pawis, at hirap. At dapat maintindihan ang hirap na ito ng ating mga anak. First is be kind. Huwag kayong sumali sa pananakit at paninira ng kapwa-tao. Second, be humble. Ang kakayahan ninyo, gamitin ninyo sa pagtulong ng kapwa-tao. Third, be happy. Nabanggit ko na kanina, mahirap ang buhay. Pero dapat magpasalamat sa Diyos sa mga maliliit na bagay sa ating buhay. At pang-apat, be careful. Piliin ninyo ng mabuti ang mga kaibigan ninyo. Una, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Pangalawa, be humble. Lahat kayo magagaling. Iba't ibang klase ang inyong galing. Gamitin ninyo ang inyong kakayahan sa pagtulong ng inyong mga classmates. Pangatlo, be happy. Hindi lang laging negatibo ang ating buhay, meron din maliliit na mga positibong nangyayari sa buhay natin. Magpasalamat tayo sa Diyos para sa mga maliliit na bagay na positibo sa inyong buhay. Pang-apat, be careful. Piliin ninyo ng mabuti ang inyong mga kaibigan. Kayo na po magsabi kung yan ba ang ating Vice President na gustong maging leader ng ating bansang Pilipinas na wala sa hulog. Unang-una, napakahalaga ng talumpati para sa harap ng kabataan ng mga mag-aaral.
Dahil yun ang kanilang sisundan na inspiration message. Pero matatawag bang inspiration message yung sinabi ni Vice President Sara Duterte? Kung ikaw ay matalino at ikaw ay malawak ang utak mo, alam mo ang ibig sabihin na sinasabi ko sa iyo. Pero kung ikaw ay makitid ang utak, hindi mo maunawaan ang ibig ko sabihin.